Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Inanunsyo ng ICC na sinuspindi nila ang sarili nilang desisyon sa usapin. Hindi ito pagtanggi o pag-aproba sa hiling, kundi isang ganap na paghinto sa proseso ng pagdesisyon. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ano sa tingin nyo ang aksyon na ito ng ICC? Tama ba na iurong muna ang pagdesisyon sa motion ng pansamantalang paglaya ni Duterte? Ang sa akin lang, napaisip tuloy ako. Di ba sila naman ang gustong pansamantalang makalaya si Duterte? Ba't kailangan iurong ang desisyon? Ayaw ba nila na makalabas pansamantala si Duterte sa kulungan? Di ba sabi nila sa petisyon, nanghihina na si Duterte? Di ba dapat kaagarang aksyon? Ba't patagalin pa? O di kaya'y may kutob ang kampo ni Duterte na di mapagbigyan ang kanilang petisyon? Kaya ipaurong muna ang ruling ng ICC nito. Pero sa side naman ng ICC at ng mga hukom, ano kaya ang kanilang espekulasyon sa takbo ng kaso? Para bang sabihin natin sa Panginoon, Lord, palayain mo ako sa kahirapan. At sabihin ng Panginoon, o sige, pagbigyan kita next week. At ano ang sagot ko sa Panginoon? Huwag muna Lord, next month na lang kasi hindi pa ako handa. Tama kaya ito? O tama muna? Ang paghinto na ito ay nangyari sa particular na kahilingan ng isang legal team ni Ginoong Duterte. Ito ay hindi pangkaraniwang hakbang dahil karaniwan ay sabik na hihintayin ng isang legal team ang desisyon sa isang petisyon na sila mismo ang naghain. Ang suspensyon ay epektibong nagpapatigil sa sitwasyon na nag-iiwan kay Ginoong Duterte sa detensyon at ang tanong tungkol sa kanyang pansamantalang pakalayaan ay hindi pa nasasagot sa ngayon. Ang dahilan na ibinigay ng legal team para sa hindi inaasahang kahilingan na ito ay kailangan nila ng mas maraming oras. Ayon sa kanilang mga pahayag, kailangan nila ang karagdagang oras para makatalap ng mas maraming impormasyon at palakasin ang kanilang mga argumento bilang suporta sa petisyon para sa pansamantalang paglaya. Ito ay nagpapahiwatig na baka naramdaman nilang hindi sapat ang kanilang unang paghain o nakatuklas sila ng mga bagong ebidensya na maaaring makapagpalakas sa kanilang kaso. Sa paghiling ng suspensyon, binigyan nila ang kanilang sarili ng pagkakataon na mas maihanda ang kanilang humanitarian argument marahil sa pamamagitan ng pangungulikta ng mas detalyadong medical records o pagkuha ng mas konkretong kaayusan para sa kanyang iminumungkahing paglaya sa isang hindi pinangalanang bansa. Ang pag-unlad na ito ay sinalubong ng pagtutol mula sa prosecution team na nagpahayag na ng kanilang matinding pagtutol sa orihinal na petisyon para sa paglaya. Nagtalo ang mga taga-usig na ang mga paghahain ng depensa ay masyadong maaga at ang kahilingan na suspindihin ang desisyon ay nagdulot lamang ng hindi kinakailangang pagkaantala sa mga legal na proseso. Sa kanilang pananaw, nagpapaliban lang ang depensa. Iginigiit ng prosecution na malinaw na natugunan ang mga kondisyon para sa detensyon. At anumang pagkaantala sa pagkumpirma nito ay nagpapahaba lamang sa kawalan ng katiyakan ng kaso. Nakikita nila ang hakbang na ito bilang isang taktika sa pamamaraan sa halip na isang tunay na pangailangan para sa mas maraming oras. At sabik silang magpatuloy sa pangunahing paglilitis. Ang desisyon ng ICC na ipinagkaloob ang suspensyon ay nagpapakita na ang korte ay handang tumanggap ng mga kahilingan mula sa depensa kahit na hindi pangkaraniwan upang matiyak na ang proseso ay itinuturing na patas. Sa pagpapahintulot sa team ni Ginoong Duterte ng mas maraming oras para makapaghanda,
Iniiwasan ng korte ang anumang posibleng pag-aangkin sa hinaharap na hindi nabigyan ang depensa ng ganap at patas na pagkakataon upang ihain ang kanilang kaso. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang dating Pangulo ay mananatiling nakakulong sa The Hague sa nalalapit na hinaharap. Walang itinakdang pitsa ng pagtatapos ang suspensyon at ang mga paglilitis sa kanyang pansamantalang paglaya ay magpatuloy lamang kapag ipinaalam ng legal team sa korte na handa na silang magpatuloy sa kanilang dinagdagan na petisyon. Kaya, ano ang susunod na mangyayari sa makasaysayang kasong ito? Sa pagsuspindi ng desisyon sa pansamantalang paglaya, ang agarang kinabukasan para kay Rodrigo Duterte ay patuloy na pagkakakulong sa The Hague. Ang focus ngayon ay bumalik sa kanyang legal team na dapat magtrabaho upang tipunin ang karagdagang impormasyon na sinasabi nilang kailangan nila. Hindi malinaw kung gaano katagal ito. Kapag handa na sila, isusumiti nila ang kanilang dinadagdagang na petisyon at muling pagdidesisyonan ng mga hukom ng ICC kung bibigyan siya ng pansamantalang kalayaan. Ang desisyong ito, kailanman dumating, ay magiging isang mahalagang sandali sa kaso na magtatakda ng trono para sa mahaba at komplikadong paglilitis na inaasahang sumusunod. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng kasong ito. Ito ay kumakatawan sa isang kritikal na pagsubok para sa International Criminal Court at ang kalayaan nitong usigin ang mga makapangyarihang individual na inaakusahan ng pinakamalubhang krimen. Para sa Pilipinas, ito ay isang sandali ng pambansang pagsusuri sa isang marahas na kabanata sa kamakailang kasaysayan nito. Ang huling resulta ay magkakaroon ng pangmatagalang implikasyon para sa pandaigdigang hustisya, ang prinsipyo ng pananagutan para sa mga pinuno ng mundo at ang libo-libong pamilyang Pilipino na patuloy na naghihintay ng mga sagot at ng hustisya. Patuloy na manonood ang mundo habang nagaganap ang walang katulad na legal na dramang ito sa isang hakbang sa bawat pagkakataon. Hanggang sa muli, mga ka-idoks.